Glory to God, glory to Christ in Jesus. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Pinagpalang hapon po sa ating mga nanonood sa ating FB and then sa ating YouTube channel. Amen. Sister Mona, kumusta po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thanks God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Matagumpay po tayong lahat. Amen po ba? God is good All the the time. all the time. God is good. Amen. Amen. Ngayon magpapatuloy na po tayo. Tawagin po natin ang baguhan po natin. Sister Mona, sabi po meron po tayong baguhan. Palakpakan po natin po sila bago. Ayun, halika po Pumunta sa po harap kayo sa gitna O, po. diba? Sana. Tumayo po tayo, brother and sister, para Meron po welcome ba? natin ang baguhan Meron pa? po. Meron pa po ba? Ay, darating. Okay. Ayun, may dalawa po tayo. So, ngayon naman, magsitayo po tayong lahat para awitan po natin ang ating mga bagong sister. Amen. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang naman. Sa puso ng bawat isa, siya ay manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na magkasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Ayun, amen. Praise the Lord. Pinagpala po tayo ngayong lahat. Ngayon naman, sister, thank you po sa iyong pagpunta at ipapaliwanag po ni Sister Mona kung ano po yung napuntahan. Pinagpalang hapon po mga sisters. We are happy to welcome you in this family of El Shaddai. El Shaddai DWX Prayer Partner Fellowship ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Ang El Shaddai ay salitang Hebrew na ang ibig sabihin ay El is God at El Shaddai is Almighty. Ang iba pong kahulugan nito ay God who is more than enough or God who is sufficient one. And El Shaddai is the one, the seventh covenant name of God in Bible. Amen po. Ang layunin po ng gawain nito, ang DWXW Prayer Partner Fellowship International na hihayag ang balita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, at kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig sa gayon mabigyan din ng physical, spiritual at ngiti po sa lahat at tumanggap ng bawat isang kaligtasan sa halok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na Panginoon Hesus Kristo. Amin po. Amen. Ayan po, napakinggan niyo po ang kahulugan ng aming dito sa ating gawaing El Shaddai. Ngayon naman po, ibibigyan ko po kayo ng panyo. Ayan po, para isang ali-ali. Okay. Yan, nakasulat po. Ang panyo po niyan ay makapangyarihan. Ang nakasulat po dyan, ang Salmo 91.
awit ng pagtitiwala sa Diyos. Dinadasal po lahat, yan ang aming prayer partner, international in the whole world, tuwing umaga, tanghali at sa gabi. At kung ano pa mang oras na wala po kayong gagawin, yan, pwede nyo pong ulit-ulitin po yan at basa-basahin na nanggagaling sa iyong puso. Ayan. Ngayon naman po, bago po tayo magpatuloy, tatanungin po natin ang iyong mga pangalan at taga saan ka po sa ating bansang Pilipinas. Chris May Cabradilla from Ilocos Sur. Wow, from Ilocos Sur. I'm Maricel Pagain. I was born in the Philippines, Paite, Laguna, but I have lived most of my life in Sydney, Australia. Oh. From Sydney, Australia. Amen. Palakpakan natin si Sister. Sister, palakpakan po natin sila ng malakas. Maraming salamat, O Panginoon. Binigyan niyo po kami ng bagong kasister ngayon sa umagang ito. Ngayon naman po, pwede na po tayong magsiupo para patuloy po tayong makinig ng mabuting balita na ihayag mamaya ni Brother. Ngayon naman po, dadako po tayo sa sharing portion. Sister Mona, tawagin mo na ang unang magpatotoo. At lahat po ba tayo ay pinagpala? Amen. Amen. Ayan, Sister Mona, tawagin mo na ang unang magpapahayag ng kanyang pagpapala. Si Sister Elsa. Ibalik ko lang ang pagpasalamat sa ating Diyos na buhay dahil last May 3rd, may nangyari sa akin sa bahay. Then ngayon, doon sa bandang kusina namin, before that, doon ako sa kwarto ko, sa bed ko, nagdasal ako at nagrosary. Pagkatapos yan, parang masakit yung tiyan ko, hindi ko na alam kung hindi ko nga naintindihan. Di ngayon, parang nahihilo ako. Di pumunta ako sa kusina, uminom ako ng tubig na maaligamgam. Tapos, yun na lang, nagising ako nga, katabi ko na yung map namin. Yung map ba na, pel. Yung gano'n, nakita ko yung sahig nga maraming dugo. Dito sa dito sa ulo. Buti na lang nakagising pa ko at bigla kong kinuha yung pangpunas namin sa kamay doon sa bandang washing machine. Bandang washing machine. Digi ganun ko sa ulo ko kasi ang daming dugo. Dito ko ang daming dugo. Pumunta ako sa kwarto, buti na lang, yung kasama ko 5 minutes, nakapasok siya sa kwarto ng amo namin kasi tatlo kami, isa-isa kaming kwarto, doon kami natutulog. Ngayon, kahit wala na yung amo namin, yung pangalawa patay na, doon pa rin ako natutulog. Then ngayon, kuwan ko doon, sabi ko, I need your help. Sabi ko, tulungan naman ninyo ako kasi may dugo yung ulo ko. Sabi niyang kasama ko. Para siyang, nakuan ba yung, yan? Na-shock siya. So, anong nangyari sa iyo, Ate Elsa? Ganun. Nilagyan nila ng gamot. Thanks God na hindi okay lang yung ulo ko. Ayun, nagpasasalamat ako sa ating Diyos na buhay kasi sabi ng mga kasama ko, buti na lang nakapunta ka pa doon. Paano na lang pag umaga, pagising namin, patay ka na dyan. Nako. May plano pa talaga ang ating Diyos na buhay. Salamat, Yahweh El Shaddai. Amen. Ayan, Kaya ang lagi mga tayong naninilbihan. magdasal at magtapat tayo sa ating Panginoon na si Yahweh El Shaddai at bigyan pa tayo niya ng buhay at protektahan tayo sa ating pagtrabaho dito sa bansang Hong Kong. Thank you, Amen. Lord. Sabi nga nila, Pinabalik ko ang pagpasalamat sa ating Diyos na buhay, si Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Yan po ang Diyos na buhay. Huwag ka lang po Amen. magsasawa sa Kanya. Ibalik na yung pasasalamat at talagang poprotektahan ka mismo at ang iyong mga mahal sa buhay. Amen. Amen. Ang susunod na magpapatotoo, si Sister Jumal. Ayun. Sister Jumalda. Praise the Lord.
Muli, binabalik ko po ang mataas na papuri at pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At syempre, taos puso po tayong magpapasalamat sa nakaraan po nating anibersaryo. Isa pong matagumpay at muli, maraming pong salamat muli sa inyo. At ganon din po sa mga nagbigay po talaga ng biyaya. Hindi lang po kahit na wala po sila dito sa Hong Kong, ay nagpadala din po ang ating kapatid na nasa Shanghai, na si Sister Jing. At ang atin pong kapatid na dati po siyang Thursday group na Sister Elvira Colado. At ang atin pong attenders na ngayon ay wala po dito. At syempre ang ating mga attenders na may kanya-kanya pong mga dala-dala na biyaya para po sa ating lahat na pinagsaluhan po natin noong Thursday. Amen po. At gusto ko pong sa pamamagitan ko po, dahil wala po, ang ating kapatid dito na si Sister Jing Holietaga, ang dati po nating choir. Actually po, ako ang tumatanggap ng monthly po niya na ikapo. Since na umalis po si sister, dumadaan po sa akin ang ikapo niya. At talaga pong isa ako sa nagpapatunay na ang pagbibigay po natin ng ikapo ay isa pong biyaya na ibinabalik natin sa Panginoon. Nakita ko po ang biyayang ito sa mga kapatid natin na talaga pong iniingatan at patuloy din pong pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pong kapatid na yan na nasa Shanghai po ay actually matagal po siyang hindi nakauwi. Almost 8 years po siyang hindi nakauwi. Yan po ay galing dito sa atin sa Hong Kong. Hanggang nandun na po siya sa Shanghai. At sa biyaya ng Panginoon na I think, less than 2 years, okay na po ang kanyang mga proseso at na kanya pong mga kailangan po, naging legal na po siya doon. Kaya first time sa biyaya ng Panginoon, ipinagkaloob ng Diyos na nakauwi po siya ng Pilipinas para po umattend ng graduation po ng kanyang nag-iisang Unica Iha. Amen po. At kaya, mga kapatid, patuloy po nating ipagkatiwala sa ating mahal ng Panginoon. Ang lahat po ng anuman pong sitwasyon natin, wala pong imposible sa pag-iikapo po. Hindi lang po ang ating sarili ang iniingatan ng ating mahal na Panginoon, kundi ang lahat po ng mga pamilya po natin hanggang sa apo na po iyon ay patuloy na pinagpapala po ng ating mahal na Panginoon. Amen po? Amen. Kaya muli, Yahweh, maraming pong salamat sa lahat ng pagpapala mo sa buhay at kalakasan na patuloy mo pong ipinagkaloob sa amin. At salamat po, mahal na Yahweh El Shaddai, naway patuloy mo pa pong pagpalain ang araw na to ng Huwebes, ang manggagawa mo, at naway patuloy mo pong abutin ang iyong mahabagit mapagpalang kamay na magkaroon pa po kami ng marami pa pong workers sa araw po ng Huwebes. Muli, Ama, salamat po sa iyo ko ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang. Amen. 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 Yan. Ngayon naman po magkapatuloy na po tayo. Tayo pong lahat ay magsitayo upang patuloy na magpuri at pagsamba sa pamamagitan ng paghahayag ng mabuting balita na si Brother Bay Gonzales. Opening prayer by Sister Jeannie. At sa pangungunahan ng ating choir, Sister Genevieve, sa pamamagitan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Glory to God, glory to Christ Jesus. Let us close our eyes and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God in heaven, muli po, maraming salamat sa buong isang linggo na may paggabay at pagsubaybay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa araw na ito na muli po kami ay nagkatipon-tipon at narito kami muli magpupuri at magpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan ng pag-iisip ng aming pisikal na katawan, maging sa maayos na tibok ng aming mga puso. Kalaki, Panginoon, ang aming sakripisyo palagi
ang buhay at kalagayan ng aming pamilya sa Pilipinas. Maraming salamat po sa patuloy mong pag-iingat. Ganon din po, Panginoon, sa sandaling ito, inilalapit namin sa iyo ang aming elder disciple na siyang maghahayag ng iyong banal na salita, si Brother Bay Gonzales. Nawa po, muli, Panginoon, ang kanyang maibabahagi sa amin na salita na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay aming magamit sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ikaw, Panginoon, palagi ang humipo sa puso at isipan ng bawat isa upang kami po ay laging magkaroon ng pagkakaisa, ng humbleness, humility, Panginoon, sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nakahandang awitin ng aming music ministry na siyang magbubukas ng kalangitan upang ang bawat isa sa amin ay mas lalong maging eager sa pagpupuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Wala kami amang maibibigay kundi ang mataas na papuri at pasasalamat, at nawa po ang aming mga prayer requests na isulat man po ito, Panginoon, o hindi, nawa po, Panginoon, ito ay mabigyan mo ng katugunan in your most perfect time. Lahat pong ito, Ama, ay aming ibinabalik sa iyo na may mataas na papuri at pasasalamat. To God be the highest glory. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Isang malakas po na palakpak para po sa ating Yahweh El Shaddai. Amen. May mga kapatid, tumayo po tayong lahat at i-welcome po natin ang Holy Spirit. Taas po natin ang ating mga mata. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Come, Holy Spirit, fall me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, the Spirit and in truth. I'm with you. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, the Spirit and in truth. I worship you, the Spirit and in truth. I worship you, the Spirit and in truth. Lahat po ba'y handa na magpuri sa ating Yahweh El Shaddai? Amen. Sabi nga po dito sa mga awit 147 verse 1, purihin si Yahweh o kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakakalugod. Amen po ba? Amen. Lahat po tayo magpuri sa ating Yahweh El Shaddai, ibigay po natin ang the best. Amen? Amen. Amen. Awitan natin siya at ibigay ang the best ay tayo
tayo kanyang pagpapalain. Amen. Amen. Kaya lahat po tayo sumayaw. Ibigay po natin the best kay ating Yahweh El Shaddai. Amen. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Awit natin sayaw natin, sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y pagpalain. Itutunan natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Awitan din sayaw natin, sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y magpalain. Itutunan natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan din sayaw natin, sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y magpalain. Itutunan natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Awitan din sayaw natin, sabayan ang bawat tugtugin. Siksik, liglig tayo'y magpalain. Itutunan natin ang pagpupuri kay Yahweh El Shaddai. Halina at magpuri tayo kay Yahweh El Shaddai. Sambahin ang ating Diyos na sabay-sabay. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Kaya tayo nasa gawain ni El Shaddai. Amen. Lagi tayo dito po tayo sa gawain ni El Shaddai. Amen. Amen, Lord. Woo. Amen. Kapatid, patuloy natin papura ng ating Yahweh El Shaddai. Amen, Lord. Kapatid, taas po natin ating mga kamay. Damin natin ang presensya ng ating Panginoon. Hear these praises from the grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much.
His praises with a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, my soul sings. In your presence, carried on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. Love you so much, Jesus. Love you so much. Love you so much, Jesus. Love you so much. Love you so much, Jesus. I praise you, Lord. Hallelujah. We love you so much. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Here come God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the seas to dry land. Through the outcasts on the leaves, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Here come God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory. Hallelujah, Jesus. Through the years you made it clear that the time of Christ was near.
same by the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Its ways are still the same. By the Power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah, hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Amang nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Muli, Panginoon, maraming salamat sa napakalaking pribileyo na binigay mo sa amin upang ikaw ay makapiling namin. Saan man ipangangaral ang iyong salita, naroon ang iyong presensya. Sapagat ikaw nagsabi sa Matthew 18:20, saan man may 2 o 3 ng kakatipon dahil sa aking mga salita, tiyak naroon ako sa inyong kalagitnaan. Pagpalain mo, Lord, ang mga dumalo ngayon at sa nakalipas na anniversary ng Thursday Group. Salamat din sa iyong gabay sa kanila. Pagpalain mo rin po, Lord, ang nalalapit na anniversary ng Wednesday Group. The next Wednesday, Lord, maghipo ka ng mga tao na dumalo sa celebration yon. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mensahe mo sa sandaling ito na magbigay kalakasan, katatagan sa mga nanonood sa Facebook, sa YouTube. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng pagtitipong ito sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito. Tanging lakas At pag-asa. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, kita ay iwasan. tayo ay Tulungan niya. purihin Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. tanging lakas At pag-asa. Tanging lakas at pag-asa naririto sa pina't nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Naging na siya ang kasama sa
Ginhawa, purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah. 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 Amen. Palapakan natin si Lord. Taas ang kamay. Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Ayan, ay lasing pa yan sa anniversary nung isang linggo eh. May hangover pa. No? So, kamusta na ulit ang mga anak ni El Shaddai, mga Thursday group? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas na pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Amen. Happy birthday, Brother Jeffrey. Next week. Anniversary ng Wednesday group, ang birthday niya. Double Okay? Kaya akala nyo, kayo lang mag-anniversary. Ilang anniversary yung Wednesday? 38 natin. Ayan. Maya na yan. Huh? Ang atin pong topic ngayon is about, do you love me? Tanong ni Lord yan, do you love me? Yes. Do you love me? Yes! Pag ang asawa mo, tinanong mo, sweetheart, do you love me? Hindi, pag hindi sumagot, may iba nang minahal yon. Amen? Okay. Thursday, ngayon, ang ating mabuting balita hango sa John 21:15 up to 17. John 21:50 up to 17. After they had eaten, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this other do? Yes, Lord, he answered, you know that I love you. Jesus said to him, take care of my lamb. And second time, Jesus said to them, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, he answered. You know that I love you. Jesus said to him, take care of my sheep. Dito tayo kukuha ng aral sa verse 17. And third time, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Peter became sad because Jesus asked him the third time, do you love me? And so he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said to him, take care of my sheep. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?
Opo, Panginoon. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya at sinabi ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siya tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa pagbasa ng kanyang mga salita. My voice. Sumunod ka sa awitin. Do you love Jesus? Worship you, oh my soul. Rejoice. Take joy, my sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my in what you hear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Make me a sweet, sweet sound in your ear. Amen. Palapakan natin si Lord. Magsiupo po tayo. At itong topic na ito ay patungkol po ito sa atin. No? Alam mo, bilang workers, manggagawa, hindi po kayo ordinaryo. Hindi po tayo ordinary listeners, hindi tayo ordinary followers. Yun din ang tanong kay Brother Mike noon. Gusto na ni Brother Mike umurong sa El Shaddai. Pero yung tinanong ni Jesus kay Pedro, do you love me? Ha? Alam mo, hindi lang si Pedro ang tinanong niyan, kundi pati tayo. Alam mo, pag may naakay kayo na tag-isa-isa kahit tuwing Huwebes, madali mapuno to eh. Kung talagang mahal mo ang gawain ng Panginoon, sabi ni Lord, isang kaluluwa lang. Madala mo sa paanan ni Lord, libo-libong mga anghel ng Diyos nagdiriwang sa kalangitan. No? Mahalaga po yung pag-akay. No? Ang unang natutuwa diyan yung pastol. No? Natutuwa ba yung pastol na, uy, thank you Lord, kunti na lang sila Lord. Ha? Pag parami ng parami, ibig sabihin, pinagpala lahat ng mga manggagawa, iyon ang mga manggagawa
na mahal nila si Lord. Kaya sabi ni Lord, hindi mo sa Kanya ginawa, sa akin yung ginawa ang lahat ng yan. Amen? Okay. Bakit tinanong ni Jesus si Peter ng 3 times? Mabuti hindi sumagot si Pedro. Ang kulit naman ito. Kailangan pa bang i-memorize yan? Di ba? Alam mo kung bakit? Pwede namang hindi tanong ni Lord eh. Pero tandaan ninyo, napakahalaga po yung response mo sa Diyos. Yung galing talaga sa bibig mo. Hindi pwede yung, alam na niya yan. No? Di ba? Yung asawa mo, nung bago pa lang kayo, ay, sweetheart, mahal mo ba ako? Oo, mahal kita. Pero pag nagkuha na kayo, pag tumanda na, mahal mo ba ako, sweetheart? May apo na tayo. Nawala na yan. Expired na. Dapat ang pagmamahal, parang alak, na habang tumagal ay pasarap na pasarap. Hindi. Yung mga babae, pag tumawag sa asawa sa probinsya, ang tinatanong, kamusta mga anak? Hindi mo lang kinakamusta yung gumawa ng anak. Amen? Bakit gano'n? Tapos pag ang asawa ang tumawag, nagmamadali. Alam mo sa cellphone, alam mo yung nagmamadali na parang ayaw kang kausapin eh. O bilisan mo kasi may busy pa ako. Pambihira. Kung mahal mo ang isang tao, you give time. Time is gold. Gayahin niyo si Rio. Simula dun sa kwarto hanggang sa CR, asawa niya ang kausap niya. Sana all. Amen? Ayon. Ang pagmamahal ay kailangan lumabas sa bibig, hindi sa ilong. Bakit 3 times? Kasi tandaan po ninyo, si Pedro, kaya 3 beses tinanong ni Jesus, kasi 3 beses din niyang itinatuwa si Jesus. Kaya gusto ni Jesus, kasi tandaan ninyo, after Jesus resurrected, no? Jesus is risen from the dead. Hindi po siya umakyat agad sa langit. 40 days po siyang naninirahan at inayos niya lahat. At kasamang inayos ni Jesus, yung si Peter. Kasi si Peter po, is not ordinary disciple. Ang kwan po ni Peter, siya po ang hawak ng susi ng langit. Wala pong ibang magbubukas ng pintuan ng langit, si Peter po. Kaya si Peter, tinanong ni Jesus, kasi si Peter hindi siya ordinaryong disipulo. Pangalawa, Peter, the head of the apostle. Siya po ang pinakahid ng mga apostoles. Siyang leader. Pangatlo, sinabi ni Jesus, Peter, espesyal ka sa akin. At sinabi ni Jesus, ito Peter, ang pangalan mo ay babaguhin ko. Kaya ang pangalan ni Peter ay ginawang Kepas, nang ibig sabihin ay bato. Sapagkat sinabi ni Jesus, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng bato. Huwag sa buhanginan. Pag sa buhanginan, pag bumaha yan, ang simbahan ng Katoliko, kaya tinatawag tayong Catholic Church, Universal Church, the Church of Jesus, sa pamumuno ni San Pedro. Kaya ang tanong po ni Jesus kay Pedro, Peter, do you love me? Yes, Lord. O alagaan mo yung mga bata kong tupa. Parang kwan din yan eh. Pag kayo may inakay, alagaan mo yung akay mo kasi baby Christian yan. Pag hindi mo sinundo yan, hindi mo pinaalalahan, hindi na atin susunod yan. Pag walang pamasahe, huwag ka mag-alala. Sagot kita.
Kung sino nagyaya, siyang taya. Amen po ba? Dapat mayroon kang alagaan na mga, yung akay mo, hindi yung sa isang business lang, akayin mo. Hindi. Responsibilidad mo yan na alagaan yung inakay mo. Amen? Yan ang sikreto ng Iglesia ni Cristo. Bakit sila hindi lumiliit? Kasi ang mga membro nila, pag hindi, mayroon doon kasi, ako ang mga bayaw ko, mga diakono ng Iglesia eh. Doon sa simbahan nila, mayroong time card. Alam nila kung umating ka o hindi. O, si kapatid, dalawin natin si kapatid. Baka may sakit. O, pag may sakit, tutulungan. Minsan sa atin, minsan sa mga Katoliko, bahala ka sa buhay mo. Ayaw dumulaw. Ha? Alam mo, mahalaga yung concern. Amen? Kaya, hindi alam ni Rio na isang buwan akong nagtatanong, saan na si Rio? Nars China pala siya. Isang buwan. No? Kasi alam namin niya kasi altar girl. Ang mga altar girl, naka-front yan eh. Front sa, kung sa kwan pa, sila lagi nakikita sa kwan eh. Mga parang si Muna yan eh. No? Ang prinsesa ng Siargao. Tignan nyo. Pagkatapos, si Peter, tandaan ninyo, ang simbahan itinayo ni Jesus sa pamumuno ni San Pedro Apostol. Sino ba si San Pedro Apostol? Ang successor ni St. Francis, si Leo, Pope Leo XIV. Ang Santo Papa, malaya siyang pumili kung saang santo ka, ikaw napili, kung kaninong kwan. At si San Pedro Apostol, ang kauna-unahang Papa sa Roma, the first Pope of Catholic Church, St. Peter. At ang Vatican, nakapangalan po yung St. Peter Basilica sa pangalan ni Peter. At ang St. Peter Basilica, pag nakita mo sa satellite, ang korte ay susi. At lahat ng eroplano ng Santo Papa, may manok at saka susi, nakaganon. Kasi kami taga-sundo kay Pope John Paul II doon sa airport. Lahat ng El Shaddai. No? Kami mga elder, nakakalapit dun sa aeroplano, sabi ko, wow. Kaya pala siya ang taga-ingat ng susi ng langit. Alam nyo ba, nung dumating si Pope John Paul II, nahimatay ang mga tao. Sa sobrang init doon sa airport. Pagbukas ng aeroplano ni Pope John Paul II, bumaba yung pag na kulay puti at lumamig yung hangin. Kaya doon ko naniniwala na ang pinakatiwalaan ng Diyos ng tupa niya, Santo Papa. Amen? Yung mga presidente, nung unang panahon, wala pong uupo sa trono pag walang basbas ng Santo Papa. Kaya nagkaroon ng tinatawag Black Pope, nag-agawan ng kapangyarihan. No? Kaya inaabangan natin, kasi dalawa lang sila talaga naglalaban eh. Si Cardinal Tagle, talagang nominee talaga siya. At first choice siya ni Pope Francis. Kaya lang hindi pwede, kasi may butuhan pa doon at mayroong lumalabas na kulay puting usok. Kasama yan. Kasi ang bawat naghahandog sila. Kaya tingnan nyo, sa Iglesia Katolika, after election at lumabas ang Pope, tahimik lahat ng mga kardinal. Wala silang masabi. Dito lang sa politika na walang natalo. Lahat panalo. Pag natalo, dinaya. Ambot sa inyo. Forget the politika na yan. So, binigyan ko na kayo ng introduction. What is Peter? At si Peter ngayon, pag namatay ka,
sigurado iyon ang makikita mo sa pintuan. Kasi yung kapwang disciple ko namatay, nasa gate na siya, sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ka pa kasi hindi mo pa oras. Tapos tinanong ni Brother Eli Kapalad, yung kasamahan ko 1985 sa El Shaddai, namatay siya noong 1990s. Sinabi, ano yung napakakislap na lugar na, that is the throne of Holy. The throne of God the Father. No? Sabi niya, pasok ako doon. Alam mo, sabi sa kanya, nagbantay sa pinto, di mo pa oras eh. Balik ka muna sa lupa. Oh, pinakita lang sa kanya. Kaya sabi niya, ayusin mo yung problema mo sa lupa. Eh, may kagalit siya. Namatay siya, may kagalit. Kaya pag matulog kayo, yung mga kagalit nyo, patawarin nyo, baka hindi na kayo magising. Di ba? Alam mo ang nangyari noon? Ha? Yung kapatid ko si Nelson Bay, disciple yon, siya ngayon na-assign sa Burungan, siyang head doon eh. Katabi niya yun si Brother Eli. Aba, nagulat la, akala na patay na. Nagulat sila, gumalaw, buhay pa to. O, pinapump ng yung mga doktor, mga nurse. O, ngayon, nung mabuhay siya, pinuntahan niya yung taong kagalit niya. Eh, ang sabi sa kanya doon sa pinto, pag ayos na, pwede ka na bumalik. Wala pang isang buwan, namatay ulit. Kasi inutusan siya na, ayusin mo lang yun. Kasi sabi niya, ang sarap-sarap, bay. Doon sa langit, bay, sabi niya. Kasi ka-partner ko yun sa radio. Alam mo, Pilay yun, Pilay Luno. Kasamahan po ni Chiquito yan na artista. Yung si Brother Eli Kapalad. No? Sabi niya, ayaw ko na doon sa mundo. Ha? Ang dami, may diskriminasyon doon. Ako, Luno. Ako ay Pilay, may kapansanan. Pero pagdating niya sa langit, wala siyang kapansanan. Totoo pala sinabi ng Diyos, kung ang iyong kamay ay naging sanhi ng pagkakasala, putulin mo na yan. Ha? Sabi naman ng isa, paano yung lalaki? Nagtaksil sa asawa. Putulin yung kanya. Palapakan natin ang Panginoon. No? Ay, nako. Kaya sa langit, totoo yun. Wala doong may kapansanan, walang bulag doon, walang pilay. Perfect daw doon. At saka sa langit sabi niya, ang narinig ko doon yung salitang Hallelujah. Yung mga anghel daw, walang ginawa yan, 24 hours kundi magsiawit, Hallelujah, Hallelujah. Isa lang ang language pala doon. The language of the angels, the word Hallelujah. Kaya nung pinag-aralan namin, ang meaning ng Hallelujah, praise Him, glorify Him. Wala nang ibang worship doon, kundi isa lang worship doon. The throne of God the Father, umaawit doon. At si Jesus totoo, nakaupo sa kanan ng Ama. At sasabihin pag may nag-pre-request, halimbawa si Muna nag-pre-request na, si Muna. Sasabihin ni God the Father, Jesus, okay ba yan si Muna? Sasabihin ni Jesus, approve yan, Father. Kasi altar girl yan. Sasabihin ng God the Father, sige, ipa-deliver mo sa mga anghel yung hinihingi niya. Kaya lang sabi ni Muna, hanggang ngayon, wala pa yung asawa na hinihingi ko. Woo! Ay, ambot sa inyo. Hindi. May binanggit kasi ang Panginoon na pray in the name of Jesus, laano mang hilingin niyo sa pangalan ko, ibibigay sa inyo ng aking amang nasa langit. Okay. Tuloy tayo sa ating topic. Do you love me? Sabihin mo, Lord, yes, I love you. Lord, yes, I love you. Kaya ang inawit natin I love you, Lord, and I lift my voice. Ayan. Yun yung sagot nyo kanina. Do you love me? And
John 21:17, doon tayo mag-focus sa ating topic, no? At third time, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Peter became sad. Bakit malungkot si Pedro? Because Jesus asked him the third time, do you love me? And so he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Kaya yung awitin na, Lord, I want to know you more, deep in my heart. Pinapakanta ko lagi kay yun kay brother. Alam pa nyo ngayon yan? Yung I want to know you more? Wala yung ating mga kumakanta, no? Paano mo malaman ang Panginoong Diyos kung ikaw ay walang time sa Panginoon? Tandaan ninyo, sabi ng iba, kilala ko na ang Diyos. Ang tanong, kilala ka ba niya? Kilala ka niya. Pero hindi mo pa siya kilala. Dahil ang pagkakilala sa Diyos dapat tuloy-tuloy, constant. Hindi yung pupunta ka lang sa simbahan, member ka pala ng KBL, pupunta ka sa simbahan pag may kasal lang. B, pupunta ka sa simbahan pag may libing, nakikibinyag. L, nakikilibing, KBL. Ang daming mga Katoliko na member ng KBL. Occasional. Pag may problema, punta sa simbahan. Pag walang problema, nandoon sa kasiyahan at kaligayahan. Hindi ganon. How to know more Jesus? Paano mo makilala ang Panginoon? Kailangan lagi ka sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? No? Alam mo, sa tagal ko na as a missionary, 42 years, a missionary, naikot ko na po yung buong Pilipinas. Lahat ng lugar sa Pilipinas, kasulok-sulukan man, delikadong lugar, napuntahan ko na yan. Nung mamisyon ako sa Indonesia, nakashort lang ako dahil pag nahuli ka ng extremist doon, 95% Muslim, pinakamaraming Muslim yan sa buong mundo. Ang population nila, mga 350 million. Kaya doon, pag nag-mission ako doon, nakashort lang ako, tapos ang mga barong ko o damit nasa bag, parang turista, pag uwi ko, bibihis ako ng barong ulit, susuot ng short at jalan-jalan. Pasyal-pasyal. Ayun, jalan-jalan. Bahasa yun Okay. Ngayon, sa misyon, hindi ka masusunod. No? Amen? Sabi lang, Brother Bay, hindi ka ba namamasyal? Bakit nasa kwarto ka lang? Ang misyon ko dito, hindi para mamasyal. Paano ka? Monday to Sunday may gawain. Walang day off, tapos pasyal-pasyal ka. Anong itutok mo bukas? Yung branded na mga damit, sapatos? Ang sasabihin mo, hindi. Kausapin mo ang Diyos kasi ang boss mo ay ang Diyos. Amen po ba? Amen. Okay. Meaning, ano bang meaning of do you love me? May meaning yan. Sabihin niyo, Lord, I love you. The best way to understand what Jesus is asking Peter is to do you love me more than the other disciple? Okay. Of the word love is in this passage because in the Greek, Jesus uses the word agape. Tandaan niyo, ang word na agape is a Greek word. Hindi po siya English. Ang agape ay Greek word. Jesus uses the word agape
while Peter uses the word peleo. Peleo or sa kwan pilyo or eros. Yung pagmamahal ng lalaki sa babae, pagmamahal ng anak sa magulang, magulang sa anak. Lahat po yan, yung dalawang kahulugan ng love ay conditional. Pero ang agape, unconditional. Ganon ang pagmamahal ni Lord, kalimutan mo man siya, iwanan mo man siya, kahit anong gawin mo sa Panginoon, mananatili pa ring mahal na mahal ka ng ating Panginoong Diyos. Yan yung agape love, maging sino ka man, maging ano ka pa man, mahal na mahal ka ni Lord. Kaya hindi pa huli ang lahat. Amen? Ngayon, Peleo, they both men love, but agape describes God's love. Na? Si Brother Danny Esmiharda, lahat ng mga 3 years siya sa Israel, lahat ng mga prayer partner doon, ang bansag sa kanya, hello, agape. Sabi ko, kaya pala yung tawag niya sa mga prayer partner, agape. Kasi sa mga Hudyo pala, yung agape, alam mo, doon sa Bethlehem, dito pinanganak si Jesus, sa kabilang kuweba, mapupuntahan mo yung kwarto at yung kuweba na kung saan hanggang sa mamatay si Saint Jerome, siya po ang nag-focus para i-translate ang Biblia from Aramaic to Hebrew and Greek. Si Saint Jerome po ang translate. Wala siyang labas-labas. Doon lang sa kuweba. Isipin mo, kausap lang niyan Diyos, what is the meaning this? At pinakakuan doon yung agape. No? Parang ermitanyo siyempre, ermitaryo ka, yung biguti mo, walang balbas-balbas, puting-puti ng biguti mo, pati buhok mo, wala namang, sa kuweba ka lang. Hindi ka naman magpapagwapo doon kasi wala namang tao doon, nag-iisa ka lang. Nung nandun ako sa kuweba, sabi ko, hindi ko kaya to. Ay, naka na. Ano ang tawag doon? Ang peleo, the both men love. No, yan, the both men love. Sabi mo sa asawa mo, hello, peleo. sabi naman ng lalaki, hello, pelea. Pero pag kapatid, hello, agape. Pag sinang agape, I love you with the love of the Lord. Amen po ba? Hindi yung I love you because maganda ka. I love you because mayaman ka. I love you because mabait ka. No? Sa Diyos, iba ang agape. Maging sino ka man, maging ano ka pa man, mahal na mahal ka ni Yahweh El Shaddai. Amen? Woo! Amen po ba? Ito na. Dito na tayo magtapos. No? How to love the Lord more than anything. Alam niyo yung salitang anything? Yan ang kalaban ni Lord, ang mga material na bagay. May mga taong ipinagpapalit nila ang Diyos sa Saudi. Ang dami doon nagpapakonvert para makuha nila yung benepisyo. Para hindi sila maltratuhin doon, nag-change sila ng pangalan, nag-change sila ng religion. Actually, yun ang sakit sa parting Saudi. Ilan ang Pilipino doon? More than 5 million. Kung dito sa Hong Kong, 200 to 300,000 lang. Naku, katiting lang kayo. Sa buong Saudi Arabia. Dapat, ako doon sana ako mapunta hanggang Kuwait. No? Sabi ko, bakit nagpalit ka ng pangalan?
Kasi dito may magandang opportunity pag nagpalit akong pangalan, apelyido. Pati reliyon. Oh. Ano sabi ng Lord? Di kita may pagpapalit sa anumang yaman dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, pagkat ikaw ang siyang buhay ko. Ibigin kita. Yon. Tama na yan. Tama na. Ulitin ko, mayroon pong 4 dito na maiwan sa inyo yung aralin natin. How to love the Lord more than anything. Pag sinabi more than anything, higit pa sa pera, higit pa sa posisyon, higit pa sa kayamanan, higit pa sa pagkain. Tingnan mo, galit na galit si Esau kay Jacob. Samantalang ipinagpalit niya yung karapatan niya, yung mana niya. Dapat siya ang basbasan eh. O nagutom si Esau. Sabi niya, sige na, yung palit na lang tayo. Isang mangkok lang, pinagpalit na niya yung... Tapos magagalit si Esau? Hindi. Binigay niya yung karapatan niya bilang panganay kay Jacob. Pinalit niya ang kanyang oportunidad sa pagkain. Maraming ganon. Kaya maraming mga tao, Christian. Ano yung Christian? Kristiyano at Christian. Hindi makapaglingkod sa Panginoon pag walang laman ang tiyan. Ang tawag doon, Christian. Amen? Maraming kwento si Brother Bay. Okay. How to know and love God more. Number 1. Know. Alamin mo. Know, the more we know God, the more we will trust Him. Bakit hindi ka nagtiwala sa Kanya? Kasi hindi mo pa siya kilala. Ang taong nagtitiwala sa Diyos, ito yung mga taong kilala nila ang Panginoon na hindi ako iwanan. Tingnan niyo ang pagkakilala ni Shadrach, Meshach at Abednego. Sinabi na pagdaan na ni Haring Nabukadnesar, pag hindi kayo lumod yung muko, pupugutan kayo ng ulo at ihuhulog kayo doon sa pugon na 7 beses na pinainit. Anong sabi ng 3 Hebreo? Hindi. Kilala namin ang Diyos namin. Kahit ihulog nyo kami dyan sa pugon, di kami sasamba. Sinabukay Nabukadnesar kasi tao lang siya. Ang Diyos lang ang sambahin namin. Ngayon, dumaan. Ay magkaibigan ni Daniel yon. Yung 3 Hebreo ay nagsiyukuan na lahat. Yung 3 nakatayo pa rin. So, tinawag sila ng mga general. Hulihin yung 3 Hebreo niyan. Ihulog sa pugon. Anong sinabi ng 3 Hebreo? Kilala namin yung Diyos namin, si Yahweh. Hindi niya kami pababayaan. Nung hinulog sa pugon, sabi ng berdugo, mahal na hari, 3 lang yung hinulog natin. 4 na sila ngayon, tila Diyos yung kasama nila. Ano sinabi ng hari? Shadrach, Meshach, Abednego, iniligtas ba kayo ng Diyos ninyo? Opo, mahal na hari. Lumabas kayo sa pugon. Nung lumabas si Shadrach, Meshach at Abednego, amoy usok, isang buhok walang nasunog sa kanila. Pag kilala mo ang Diyos mo, hindi ka mag-aalinlangan sa Kanya. Purihin natin ang Panginoon. Amen! Kahit may taning ka na cancer, yung disciple namin, si Paring Litor Santon, assign dito yan eh. Sabi ng doktor, labas ka sa ospital. Doon mo hintayin yung kamatayan mo. 3 months to live ka na lang. Sabi naman ng asawa niya siya, may 3 buwan pa ako eh. Ubusin ko araw-araw yan sa gawain ni El Shaddai. Ako ang nagpipreach doon. Diyan sa malapit sa Naiya, paikot-ikot lang ako diyan. Araw-araw doon sa kabilang kanto. Martes sa kabilang kanto. Yun pa rin mukha. Yung umatin sa kabilang kanto, yun yung umatin. Kasi barangay-barangay yun eh. Ikot-ikot lang ako doon. Ito si Litor Santo.
Aba, nung umabot ng isang taon, sabi ng mga kasama, pre, 3 months ka lang ngayon, 1 taong buhay ka pa. At tumubo yung baga niya. Kasi sabi ng doktor, okay, no problem. Everything is clear without lungs. O ngayon, buhay pa si Brother Lito. Siya ang head ngayon ng Lucina. Sipin mo, kailan siya tinaningan ng doktor? 1988. Oh my gosh. Oh my God. Ha? Yung mga walang sakit na ngamatay na, siya buhay na buhay pa rin. Amen po ba? Okay, number 2. Trust. Trust. The more we trust God, the more we'll obey Him. Kanina, no. The more we know God, the more we will trust Him. Number 2, trust, pagtitiwala. The more we trust God, the more we'll obey God. Kaya may mga tao na pakamatay para sa pagsunod sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, okay, come, follow me. Kaya lang sabi ng Lord, if you follow me, deny yourself. No? And number 3, obey. Pagsunod. Obey. The more we obey God, the more we'll experience Him. Ang mga sumusunod kay Kristo, hindi lang ang Diyos na babasa mo sa Bible. God is not a God of historical. God is a God of experience. Pag na-experience mo ang Diyos, kalimutan mo ang lahat. Sasabihin mo, Panginoon, susunod ako sa iyo kahit saan ka pumunta. Amen? Panghuli, experience. Kaya yung mga dalaga na matanda na hindi pa naka-experience, wala pang experience mag-asawa, kalimutan mo na yan, si Jesus na lang ang iyong mahalin. Aba, marami akong kakilala. Nung sila, sabi niya, Brother Bay, minupos na ako pag ako'y mag-asawa, hindi rin ako magkaanak, kaya si Lord na lang. Ano pang silbi mag-asawa kaya minupos ka na? Ano ka? May katuwiran si Muna, Ayaw pumayag? Di sa totoo lang? Okay. Experience. The more we experience God, the more we'll love Him. Yan yung sagot doon. Do you love me? Yes, Lord. I love you. Amen? Tumayo na kayo mga nagmamahal kay Lord. Tumingala kayo sa langit, sabihin nyo, Hi, Lord. I love you. Amen. Kayo yung mga sumagot. Si sister ba yung bago? Yan? Alam ko kanina, hindi makataas ang kamay kasi bago pa eh. Alagaan mo, ikaw ba nag-akay? Alagaan mo. Ibigin kita. Pauwi na, may gawain doon sa El Shaddai. Saan ka ba sa Pilipinas? Ilocos, ang dami doon sa Ilocos. Diyos ko po. Mayroon sa Bigan, mayroon sa Lawag, mayroon sa Abra de Cabra. Lahat ng lugar sa Pilipinas, pag mayroon nakita kayong cross, sigurado yan may gawain si Yahweh El Shaddai. Okay, taas ang kamay. Tingnan niyo yung katabi ninyo, sabihin mo, Uy, ang ganda-ganda mo ngayon. Uy, ang ganda-ganda mo ngayon. Pangalawa, sabihin mo, ang cute-cute mo talaga. Cute mo talaga. Yan ang nag-uumapa ang pag-ibig mo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Wala nang mas mahal